very Signs may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang hapon po sa atin lahat mga kakampi. Ito na naman po tayo sa ating balitang halian. Tingnan po natin ang ating kakalsadahan sa araw na ito. Mukhang sa Mindanao Toll Plaza papuntang northbound. Medyo traffic. Ay hindi, nagbabayad pala yun no. Sa dami, siguro may mga hindi pa naka-RP dyan no. San Fernando, walang dumadaan, konti lang. Ayan, Balintawak Toll Plaza ay passable. Ang may kabayan papuntang northbound ay medyo nagbabagal-bagal na rin. Ayan. Pero yung papuntang pakanan naman, northbound kanan ay okay pa naman. Pero medyo may kabagalan na, no? Yun. Sa may kawayan. Sa may Bukawi Toll Plaza. Ayan. At sa ating Balintawak Toll Plaza naman ay okay. So mga kakampi, dito sa ating kakampi, kapag may inaapi, may kakampi. Okay, at syempre tuloy-tuloy pa rin po tayo. Kapag may inaapi, may kakampi. Sa kabila naman, may kakampi ka. May kakampi pag may inaapi. Binaligtad lang, di ba? Well, anyway, mga kakampi, ayan, ha? Sa atin naman ay nakapatungkol tayo sa ating mga kababaihan ngayong araw na ito. Dahil ang Marso po ay, sinasabi nga natin, ang Marso ay nakapatuon talaga sa ating mga kababaihan. Okay, sa ulo ng ating mga balita, barko ng Pinas, China, nagbanggaan, 4 sugatan. Samantalang Kibuloy pinareso na ng Senado. Wala pang 12, di ba? Dagdag contribution idinipensa ng PhilHealth. Force multipliers versus sunog itinutulak. Shootout sa BGC, wanted na Chinese sugatan. Housekeeping pest control service contractor sa NAIA binigyan ultimatum. 2 drug suspect timbog sa bypass. Focus crime sa Quezon City bumaba ng 54% ayon sa Quezon City Police District. Pero bago tayo muna magpatuloy sa ating mga balita, magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Ano nga bang ang panahon ngayon natin? Ulat panahon mula sa ating himpilan. Magandang umaga sa inyong lahat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito ng lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Miyerkules, March 6, 2024. At sa ating latest satellite images, makikita natin itong easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang siyang nakakaapekto sa malaking bahagi nating bansa, partikular na sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Yung amihan o northeast monsoon ay hindi natin masyadong nararamdaman ngayon, bagamat inaasahan natin na magkakaroon ulit ng surge o bugso ng amihan sa pagtatapos ng linggong ito. Base rin sa ating pinakahuling datos ay wala pa rin tayong minomonitor na anumang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible hanggang sa pagtatapos ng linggong ito, malit yung tsansang magkaroon tayo ng bagyo. Samantala naman, dulot ng easterlies at mga localized thunderstorms na inaasahan natin generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. Bagamat posible pa rin yung mga localized thunderstorms, mga pagkid at pagkulog, mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkid at pagkulog. Dito nga sa Luzon, makikita natin na malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms.
medyo mainit pa rin yung ating tanghali. Ang agwat ng temperatura natin sa Lawag nasa 22 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio, 16 to 26 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, aabot na hanggang 35 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman, 23 to 34 degrees Celsius. At sa nalalabing bahagi or sa bahagi ng Kabisayan, inaasahan naman natin ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog. Agwat ng temperatura natin sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, nasa 25 to 31 degrees Celsius. At malaking bahagi din ng Mindanao ay makararanas ng generally fair weather pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms lalo na dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 24 to 31 degrees Celsius habang sa Davao ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa ngayon din ay wala tayong nakataas sa gale warning at banayad hanggang sa katamtaman na inaasahan nating pag-alon ng ating karagatan. Subalit may babala pa rin tayo kapag may mga pagkilat pagkulog, maaaring biglang lumakas yung alon ng ating mga baybayin. Kaya iba yung pag-iingat pa rin, lalong-lalo na sa mga maliit sa sakyang pandagat. Narito naman ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw. Makikita natin sa Kamaynilaan, Baguio at Legazpi. Muling iiral yung northeast monsoon o hanging amihan dito sa Kamaynilaan, bandang Friday o Biyernes hanggang weekend, posibleng magkaroon ng northeast monsoon, mga isolated light rains yung ating mararanasan. Agwat ang temperatura in the next 3 days sa Kamaynilaan, mula 23 to 34 degrees Celsius. Sa Baguio, araw din ng Biyernes ay muling maranasan ng amihan. Agwat ang temperatura ay 16 to 25 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, posible din na makaranas ng amihan. Bandang araw ng Sabado, 24 to 32 degrees Celsius naman na agwat ang temperatura. Sa Kabisayaan ay inaasahan natin ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa Metro Cebu, agwat ang temperatura natin ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban, nasa 24 to 32 degrees Celsius. At sa Mindanao, inaasahan din natin generally fair weather pa rin hanggang araw ng Sabado pero posible yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog na maring maranasan. Sa Metro Davao, agwat ang temperatura 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City, nasa 23 to 31 degrees Celsius, habang Zamboanga, nasa 24 to 33 degrees Celsius. Ang araw natin, sisikat ganap na 6:10 na umaga at lulubog, ganap na 6:05 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, gaya ng X, Facebook at YouTube, at para sa iba pang mga impormasyon, mga komprehensibong impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon, ng ating klima, maaari tayong pumunta sa ating website pag-asa.dosc.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ng mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan!
Okay. Balik tayo sa ating programa. Yan. Okay. 4 na katao ang sugatan ng bombahin ng tubig ng 2 barko ng China Coast Guard ang bangka ng Pilipinas habang nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kahapon ng umaga. Wala bang mga mas malinaw-linaw dyan? Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nabasag ang windshield ng Onaiza May 4 dahil sa ginagawang pagbomba nitong mga barko ng Chinese Coast Guard na nagresulta sa pagkakasugat ng 4 na tripulanteng sakay nito. Ang mga hindi pinangalan ng tripulanteng Pinoy ay kaagad namang nalapatan ng lunas ng mga tripulanteng sakay ng BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard. Kaugnay nito, biyatikos ng NTF WPS ang anilay unprovoked act of coercion and dangerous maneuvers ng Chinese Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas na naglagay nila sa panganib sa buhay ng mga Pinoy na sakay nito. Ayon naman kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang insidente ay naganap kahapon ng umaga habang nagsasagawa ng rotation at revisioning operation o RORE ang Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. Una nang naglayag ang 2 civilian contracted vessel ng Onaiza May 1 at Onaiza May 4 upang magsagawa ng RORE sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea at ang mga ito'y sinamahan ng at sinuportahan naman ng BRP Cabra at BRP Sindangan. Pagsapit ng alas 6:32 o 6:32 ng umaga, ay nagsagawa na umano ng dangerous blocking maneuver ang Chinese Coast Guard vessel 21555 laban sa BRP Sindangan na nagresulta sa minor collision at pagtamo ng mga naturang barko ng superficial structural damage. Dakong alas 8:15 o 8:15 ng umaga, isa sa mga pangbarko ng Chinese Coast Guard ang nagsagawa rin ng dangerous blocking maneuver laban sa Onaiza May 4 na nagresulta rin sa minor collision. Magkasunod ring umanong binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard vessel ang 21555 at 21551 ang Onaiza May 4 na siyang nagresulta sa pinsala sa barko at pagkasugat ng mga tripulante nito. Dahil dito napilitang umikot at bumalik na sa mainland Palawan ng Onaiza 4 na ineskortan naman ng BRP Sindangan. Matagumpay namang umano nakarating at nakapaghatid ng supply sa BRP Sierra Madre ang isa pang resupply boat ng Onaiza May 1. Dakong alas 9 o 9:30 ng umaga, na kumpleto nila ang kanilang misyon. Dakong alas 10:45 o 10:45 ng umaga. Sa pagtitiyak naman, ayon sa kanila, the Philippine, for its part, continues to act peacefully and responsibly, consistent with international law, particularly UNCLOS, and the legally binding 2016 Arbitral Award, Peace and Stability cannot be achieved without due regards for the legitimate, well-established, and legally settled right of others. Mabuti na yung medyo nananahimik ka din, ano, di ba? At ipinaresto na ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Riza Hontiveros si Pastor Apollo Kibuloy matapos muling isnabihin ang investigasyon kaugnay ng mga akusasyon laban sa kanya.
Isang liham ang ipinadala ni Kibuloy sa komite sa pamamagitan ng legal counsel niya at hiniling ang pag-isantabi ng subpena dahil paglabag umano ito sa fundamental at sacred constitutional right ng leader ng Kingdom of KOJC. Sinabi naman ni Hontiveros na kung papayagan ang palusot ni Kibuloy ay mawawala ng kapangyarihan ng mga Senado sa paggawa ng mga investigasyon. Dahil sa pagsuway sa sumpina ng Senado, agad na ipinautos ni Hontiveros sa sekretary na hilingin kay Senate President Juan Miguel Zubiri ang pagpapalabas ng arrest order laban kay Kibuloy. Sa pahayag ni Hontiveros, pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate as Chair of the Committee, with the concurrence of other members here with me, I cite in contempt Apollo Carrion Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before the investigation. Ito ang pahayag ni Hontiveros. Dagdag pa niya na the committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Yan ang dagdag pa ng senador. Samantala, idinipensa kahapon ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang isinusulong pa na mas mataas na kontribusyon para sa kanilang mga miyembro at sinabing kinakailangan ito para sa kanilang plano na palawakin pa ang kanilang coverage. Ayon kay PhilHealth CEO Emmanuel Ledesma Jr., sa ilalim ng kanilang planong expansion of coverage, hindi nakakailanganin pa ng kanilang mga miyembro at benepisyaryo na magbayad pa sa pagpapagamot para sa ilang karamdaman. So, libre na ang gamutan o yung mga consultation yata, di ba? Ayon kay Ledesma, maaari kaming nakalatag na enhancement na siguradong mararamdaman ng miyembro. Dahil sa mas mababang bayarin sa ospital, kung hindi man wala nang babayaran pa. Ani Ledesma. Sa public lang po yun, di ba? Public. Aniya pa, ira-rationalize ng PhilHealth ang case rate para sa mga bronchial asthma at bacterial sepsis sa mga bagong silang na sanggol at COVID-19 inpatient benefits. Makakaasa rin umano ang mga benepisyaryo ng mas mahusay na package o packages para sa mga severe acute malnutrition sa mga batang edad 5 taon at pababa. Gayon din ang serbisyo para sa physical medicine at rehabilitasyon. Isa pa umano sa mga benepisyo na dapat abangan ay ang enhancement peritoneal dialysis sa ilalim ng ZAY benefit package. Sa paliwanag pa ni Ledesma, this is where the importance of adjusting our contribution rates come into play. It will generate funds necessary for us to complete our benefit plans and more importantly to sustain the reforms in the benefit package o packages. Matatandang ang kontribusyon ng PhilHealth members ay tataas hanggang 5% ngayong taon mula sa dating 4%. Ayon pa kay Ledesma, hindi tutol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito, ngunit nirerepaso pa niya ang mga naturang issue na ito. Samantala, punta naman natin ang sunog. Dahil sa pagtaas ng 25% ng mga insidente ng sunog noong 2023 kumpara ngayon noong 2022, suportado ni Senator Francis Tolentino ang modernisasyon ng Bureau of Fire Protection at itinulak ang pagbuo ng Auxiliary Brigade bilang force multipliers upang mas maging epektibo ang paglaban sa mga sunog sa buong bansa.
Ayon pa kay Director Louie S. Purucan, hepe ng BFP, lumobo ang mga insidente ng sunog sa 16,493 noong 2023 mula sa 13,000 noong 2022. Kaya naman sangayon si Tolentino na sa kahilingan ni Purucan na kumuha ng BFP o Bureau of Fire na magkaroon ng makabagong kagamitan. Oo nga. At dagdagan ang mga tauhan nito para masugpo ang dumaraming insidente ng sunog. Ni Tolentino, I am very active on the matter of modernization of the BFP and support it for the government to better protect its citizen from fire incidents that bring untold sufferings to the victims. Yan ang sinasabi po ng ating Senador Tolentino. Sinabi ng Senador na lubas siyang malulungkot sa mga kwento ng isang babaeng nawalan ng asawa at isang espesyal na anak sa sunog na tumupok sa mga bahay ng 189 pamilya sa Tondo nitong nakaraang Pebrero. Sa pagbabahagi ng protocol sa sinunod na BFP sa mga sunog, sinabi ni Purucan na ang una nilang ginawa ay i-rescue at i-evacuate ang lahat ng tao sa lugar bago magsagawa ng firefighting operation. Sa pagbabahagi ng protocol, gayon pa man, ang sunog na sa mga slum area na may makipot na eskanita at siksikang kabahayan, nahihirapan mga bumbero sa pag-apula ng apoy kapag naharangan na sila ng mga gamit na isinasalba ng ating mga residente. Ngayon, sa pagsisimula ng El Nino, inaasahan ni Purucan na tataas pa ang bilang ng mga insidente ng sunog sa ngayong taon. Isinuwestiyon ni Tolentino kailangan mag-organisa ng auxiliary brigade nito mula sa professional na sektor upang magsilbing force multipliers na may mga rank incentives. Kailangan din magkaroon ng kampanya na himukin ang pakikilahok ng lahat sa paglaban at pag-iwas ng sunog. Yan, ako. Dito po kailangan tayo magtulong-tulungan, ano? Sinabi pa ni Purucan na lalakas ang kapasidad at mas magiging epektibo ang pagsugpo sa mga sunog kung mayroong maraming kagamitan. At alam nyo, dapat i-organize dyan. Alam nyo kung ano ang mga barangay, ang mga tanod, at ang mga citizenry natin, mga nakatira sa lugar. Ang nangyari po nung nakaraan, hindi naman ganoon. Parang pakita lang ang ginawa dito sa may barangay namin. Samantala, isang Chinese national ang iniulat na nasugatan matapos makipagbarilan sa mga pulis sa pagsisilbi sa kanya ng warrant of arrest kamakalawa ng gabi sa Bonifacio Global City sa Taguig City. Sa ngayon, inoobserbahan sa pagamutan ng suspect na kinilalang si alias Xiao, 25 years old, may dalawang address sa P. Burgos, Barangay Poblacion, Makati City, at sa Solimare Tower, Bradco Avenue, Barangay Tambo, Parañaque City. Nabatid na armado ang mga pulis laban sa suspect kaugnay sa mga kasong other forms of deceit o Article 318 na revised penal code na may piyansang 3,000 piso. Resistance and disobedience to an agent o person in authority na may inirekomendang piyansa na 1,000 at unjust vexaction. May kaukulang piyansang 1,000 subalit sa halip na sumuko ay pinaputukan umano sila ng dayuhan. Una nang pinasara ang suspect ng sakay ng Mitsubishi Pajero na kulay pearl white na agad na bumunot ng baril. Pinaputukan ng mga operatiba bago pinaharurot ang kanyang sasakyan kahit hinabol siya ng mga pulis at nauwi sa palitan ng putok. Nabatid dahil sa shootout, may iba pang umanong sasakyan ng nadamay na tinamaan ng bala ng baril.
Ipinatawag na ni Manila International Airport Authority MIAA General Manager Eric Ines ang mga housekeeping at pest control service contractor kung saan binigyan ng ultimatum mga ito para gumanap ayon sa mga tuntunin ng kanilang kontrata, maging blacklisted sa mga bidding na hinaharap para sa mga serbisyo sa paliparan. Ang mga administrador ng terminal, mga service contractor at mga eksperto sa kalusugan mula sa Bureau of Quarantine at MIAA Medical ay nakikipagpulong kay GM Ines upang suriin ang kasalukuyang kalagayan ng mga serbisyo sa kalinisan sa lahat ng mga terminal sa NAIA. Ang mga grupo ng terminal administration ay inaatasan din na magtalaga ng mas maraming inspektor upang subaybayan at pangasaliwaan ang gawain ng mga kontratista at muling suriin ang pagiging epektibo ng kasalukuyang housekeeping at pest control SOPs yan bis-abis sa pagtataas ng dami ng tao at sa pagbabago ng kondisyon sa loob ng terminal. Hello Sir Arnel Cantoria and Sultan Ahmad Kader. Hello po sa inyo, we miss you. Hindi pa rito nakakatakdang baguhin ng MIAA ang mga tuntunin ng sanggunian para sa mga kontrata ng serbisyo na magpapataw na mas mahigpit at mas mataas na parusa para sa mga liquidated na pinsala. Dahil nga rito, ang mga kontratista ay hinihiling na magsumiti ng lingguhan at buwan ng mga pangako ng trabahong gagawin na nagtatatag ng isang mekanismo ng agarang pagtugon sa pamamagitan ng malapit na koordinasyon sa pagitan ng mga kontratista at pamahalaan ng MIAA. Dalawang drug suspect naman ang inaresto ng mga otoridad sa isang buy-bust operation sa Pasig City kahapon ng madaling araw. Kinilala nila si Pasig City Police Chief Colonel Celerino Sacro Jr. ang mga naarestong suspect na sina alias Dennis, 44 years old, at alias Patrick, 45 years old, electrician kapwa residente ng Barangay Rosario, Pasig City. Nakatanggap umano ang mga otoridad ng tip hinggil sa illegal na aktibidad ng mga suspect sanhi upang magsagawa ng operasyon laban sa dalawa. Nakumpiska mula sa mga suspect ang hinihinalang shabu na tinatayang may timbang hanggat 7 gramo at nagkakahalaga ng 47,600 at buy-bust money. Ang mga suspect ngayon ay nakapiit na at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Iniulat naman sa Quezon City Police District ang patuloy na pagbaba ng mga krimeng na itala sa lungsod na umabot ang 54.05% sa 8 focus crimes mula noong February 26 hanggang March 3, 2024. Kabilang sa 8 focus crime ang theft, rape, physical injury, murder, carnapping ng motorsiklo, carnapping ng mga motor vehicle, robbery at homicide. Samantala, abot na sa 100% ang filing rate ng Quezon City Prosecutor's Office. Dagdag pa ng QCPD, umabot sa 100% ang crime clearance efficiency sa naturang lungsod, habang 88.24% naman ang crime solution efficiency. Ganda na rin. Sinabi naman ng QCPD Chief Police Brigadier General Redrico Maranan, ang mababang crime rate ay bunsod ng dedikasyon ng mga pulis na mapanitili ang kaligtasan at kapayapaan sa bawat komunidad. Nakatulong din rito ang pinaigting na kampanya kontra kriminalidad at pati ang mga community engagement initiatives na ipinatutupad sa QCPD. Yan ang ating mga balita sa araw na ito.
tayo muna yung makinig sa ating RTBM kay Pangulong Marcos. In Canberra, after a state visit to Australia upon the invitation of Governor-General David Hurley. This visit is a significant step in realizing the opportunities and potentials set forth by our decision to elevate the bilateral relationship with Australia from a comprehensive to a strategic partnership. Following the visit of Prime Minister Albanese to our country in last September, we have seen an increased tempo in bilateral engagements in various areas of cooperation, most prominent of which is our recent closer collaboration on defense and security. We thanked Australia for its consistent and continuing support in the South China Sea. The closer cooperation in this field was fully emphasized in my speech to the esteemed Parliament of Australia, the first ever for a Filipino president. I similarly highlighted our steadfast support for regional peace and harmony, to which many of our forefathers paid the ultimate price in World War II. I conveyed to Australian legislators the important role of both our countries as proponents of the rules-based international order and its significance amidst the present complexities in global geopolitics. As democratic maritime nations, access to the global commons, such as the oceans and the seas, must be ensured and safeguarded. We underscored the importance of a mutually beneficial economic relationship that will support our effort in building economic resilience and in achieving inclusive economic growth. In the same vein, we acknowledge the role of our long-standing people-to-people ties that support and inspire our efforts for closer Philippine-Australia relations. In my meeting with Prime Minister Albanese, we explored ways to maximize the strengths and opportunities from our strategic partnership. Our discussions on trade, investment, and security shall inform the next steps in implementing and achieving the enhanced cooperation outlined under the framework of our strategic partnership. The Prime Minister and I likewise used this opportunity to exchange views on various regional issues and concerns. I had productive discussions with Australia's parliamentary leadership, including with the President of the Senate, with the Speaker of Australia's House of Representatives, and with the Leader of the Opposition. Their support is instrumental in developing an enabling policy environment for the continuous upward orientation of our bilateral relations. During this visit, we concluded 3 agreements with Australia in the fields of maritime cooperation, cyber and critical technology, and the implementation of competition laws. Concluding such MOUs will pave the way for more mutually beneficial undertakings, information sharing, and capacity building foreseen to promote closer bilateral ties and also to contribute to regional development, peace, and prosperity. Australia remains and will continue to be one of our closest friends. In the spirit of bayanihan and mateship, we shall forge ahead in fully maximizing the potentials and the gains from this strategic partnership between our 2 forward-looking, law-abiding maritime states. I look forward to exerting our tireless efforts to attain this vision. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. So ayan, sana dire-diretso na po rin ang trabaho ng ating Pangulo. Ano? Sige, tingnan natin ang mga trabaho. Tingnan natin ang trabaho. Ayan. So, ang iQuest ngayon ay nangangailangan ng 50 naman na factory workers. Interview date, March. Kabuuan ng March, di ba? So, ito naman ay hindi na, isa-iba naman to, no? Itong factory workers na to. Hewin Technologies Corporation, ay ang kanilang employer. Dati si Cosi yung isa, no? Di ba? So, ayan, 28,500 daw ang sweldo. NT yan ha, NT. 28,500 NT, New Taiwan dollars. Hindi po ito, mas mataas po yung, baka akala nyo yung dollar ng USD. NT. Sige nga be. Next natin, ayan. Standard qualification nila ay lalaki o RB. Education, college graduate of engineering courses related to industrial electronics, information technology, electrical, mechanical, computer science, and information-related field is an advantage. 2 years vocational degree or at least 2 years of
college-level education in the aforementioned field are also prepared. Work experience in machinery equipment manufacturing is a plus. Company provided accommodation. O ba, may accommodation na. Maganda. Okay, next natin. Ano mga kailangan? Essential requirement must have updated resume, valid passport, UMID ID or UMID certification, national ID if UMID is not available, updated voter certificate, diploma or term of reference, PSA birth certificate. Next natin. You can apply. Ito, scan po ninyo QR code, EQ. Okay, at syempre open po ninyo, marami pa rin silang ibang mga trabaho sa www.eqmanpower.ph or www.facebook.com/iquest.manpower. Ang kanila pong mga main office ng iQuest ay nasa 1679A Mabini Corner, Malbar Street, Malate, Manila. Telephone number 8521-8053. Lagyan nyo ng 02. At siyempre meron din sila sa second floor Galaxy Prime Building sa may Tapuac District, Dagupan City. At ito pa, 80 factory workers naman ito. Kahit saan to? Diba ito yun? Sa OZE naman to, OZE. Ito yung Orient Semiconductor Electronic Limited Product Semiconductor. Yan. Sa Taiwan pa rin po ito, 80 factory workers naman po. Ang sweldo dito ay mas mababa ng kaunti sa isa. New Taiwan dollar, 27.470. Ganon din naman po, education college graduate or new college graduate of electrical, electronics, computer, engineering, related STEM course is an edge. With working experience in electronics and semiconductor factory is an advantage. Education. Updated resume, valid passport, UMID ID or UMID certification. At syempre, national ID or kung meron kayong UMID nga, kung wala, national ID. Updated voter certificate, diploma, or term of reference. Birth certificate, PSA birth certificate. Yan, to learn more about OZE, yan, pwede kayong mag-scan nyo dyan at alamin niyo kung ano ba itong OZE. Ha? Next natin. Next natin, ayan. Meron na tayo niyan, wag na ipakita yan. Okay, at syempre, kailangan din ng Anpas Medical Care Hospital sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang female nurses, ang area po ICU, endoscopy, staff nurse and staff nurse 2, staff nurse 1 and staff nurse 2. Ayan. 5,000, no? 5,000 yung, Riyadh. Okay, apply kayo sa arms.lbsrecruitment.com.ph. Send your updated CV to apply MSD at e/recruitment.com.ph. Hungary, bago ba to? Sa Elore, Biscoport, KFT. Hungary. No fees in any form and purpose will be collected from the applicants. Wala po ha, wala kayong tababayaran kahit siguro. Kailangan nila ng 5 kitchen helper. Ayan ang mga kailangan nila. At syempre, of course, they need also 100 female cleaners in Saudi Arabia. Ang Delta Bear Overseas Job Placement and General Services Incorporated sa Pasay ay nangangailangan sila ng 100 female cleaners in Saudi Arabia. Sila po ay matatagpuan sa Unit 2D, second floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill Puyat Avenue, corner Ross Boulevard, Pasay City. A landmark, Camel Appliance, Buendia, Pasay City, next to Shell Gas Station, Buendia. The owner, Margie Socorro Socote. Next
next natin. Ayan po pa rin ating kakalsadahan sa araw na ito. Ayan. Sige, magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo po magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka-number 1 dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalan chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa ng itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ayan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Gibara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Family Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Okay. At syempre, alamin natin ang sunog na nangyari kahapon to sa bandang ito ay sa may Cubao. Ayan, tingnan natin po. Ito ay ulat po sa atin ng ating katotong Jeff. Ito po ay naganap kagabi sa E. Rodriguez, Cubao, Quezon City. At sa report po ng ating katotong Jeff, 2 matanda ang nabawian ng buhay. Ito po yung pangyayari sa loob, no? 2 magkapatid ba to? Parang magkapatid po. Okay, yan. Tapos yung sa may Chinese. Okay, tingnan naman natin yung sa Chinese. Tingnan natin yung banggaan. Ito yung tinatanong ko kanina. Ito. Wala talagang sound yun. Yan, ito. Tingnan niyo po mabuti, ha? Asan dyan ang Chinese, Coast Guard? Yung malaki, pareho lang. Konti lang, buntot lang yun. Ayan po. Talaga idinikit ng Chinese Coast Guard yung kanilang, yung kanilang barko. Doon sa ating barko naman. May 4 ba? Tawag natin dito? Hindi naman masyado pala. Kayo naman napadikit lang eh.
Nagpipicture-picture pa tong mga to. Ay, ulitin natin. Inulot pa ba? Ulitin mo. Para makita natin maigi. Sige. Eh, tayo rin pala nagpipicture-picture din. Kayo naman. Hindi na mga Philippine Coast Guard na. Itong green ay Philippine Coast Guard. Ay, Chinese Coast Guard. Dinikit talaga nila, Pong, ay hindi naman tumama. Tayo na lumayo, Okay. Ayan. No, medyo... Ayan po ang ating kabuuan ng ating mga balita sa araw na ito. Kapag may naapi, may kakampi. Dito po yan sa ating channel, Kakampi Online Live. Muli po ito yung Likod Felico Demus. Nagpapaalam po sa inyo. See you tomorrow. Maraming pong salamat.